Ang puso ko po ay umaapaw, nagagalak, sapagkat meron na naman pong isang patotoo na ginawa ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng isang naniniwala ko kapatid na po natin siya ngayon, Miss Megan Aguilar. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa buhay ni Miss Megan Aguilar na pwede na po natin, yes, we can freely call her sister in the Lord Jesus Christ. Okay. Bakit ko po ito natanto at naturan? Ito po ay naka-post dito po sa kami.com.ph. Okay. I just want to remind all of you na ito po ay content sa FB na ikinagalak nga naman itong aking puso sapagkat inyo pong maaalala, January of this year, 2023, it opened the year so sadly for this very, very talented young lady na si Miss Megan Aguilar, no? Sapagkat alam naman na po natin when she asked for help to Senator Rapi Tulfo, alam naman na po natin what happened there, no? Napapanood po natin yan sa mga vlog. In fact, nandyan pa po yan sa YouTube, okay? Pero ang Panginoong Hesukristo, pag siya po ang kumilos, ibang klase. Ito po ang report ng kami.com.ph. Ito po sa report ng kami.com.ph. Lord, hindi ko to kaya kung wala ka. Singer na si Megan Aguilar sinabi sa panayam kay Julius Babaw sa YouTube channel nito na masaya siya dahil nagbalik na ito sa pag-aaral muli ng Biblia at sinabi niyang napakasaya niya sa umaapaw na blessing na kaniyang tinatanggap kasama na ang pagbabalik musika at pagbabati nila ng kaniyang ama na si Freddy Aguilar. Favorite singer ko po si Mr. Freddy Aguilar. Thank you Lord because He preserves my talent. Ayan pong sabi ni Megan. Even my voice, when I sing, it's like nothing happened. So maraming sumusobra at umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw ang blessings ni Lord sa akin. Mahirap talikuran, mahirap i-deny na binibless niya ako. So, ang trabaho natin actually, kasi nga, nag-aaral na ako ng Bible ngayon. Diyan po ako natuwa. Nag-aaral na po siya ng Bible. Actually, bago pa po mangyari sa kanya yung mga bagay niyan, nabanggit na po niya, dati na po siya nagba-Bible study. So, ang Panginoong Hesus, naniniwala po ako, once nataniman ka ng kanyang, pasensya na po sa asong maingay, once nataniman ka ng kanyang banal na salita, ito ay hindi babalik ng walang bunga, ito hindi babalik ng walang laman, ito ay magkakalaman. At ang laman na yun ay walang iba, kundi ang faith. Okay? So, it really says there na He preserves those that He loves and our only job is to respond. Tama siya. Makinig po kayo mabuti rito. Sabi niya rito, itong sabi ni Megan, work out the salvation, not work for. Galing, ano? Sabi ni Megan Aguilar, work out the salvation, not work for, if you understand. So, alam ni Megan ang salvation. Ibig sabihin ng work out your salvation, work out the salvation, ang ibig sabihin niyan yung salvation mo makikita sa iyong mga gawa. Okay. Sabi niya not work for. Hindi naman sinabi ni Megan na not work for. Ibig sabihin, ang salvation natin hindi natin pwedeng i-earn sa harap ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang salvation natin ay si Jesus. So, I am glad sapagkat umabot po sa ganitong punto na nagiging vocal siya regarding her faith, gagamitin po ito ng Panginoong Hesukristo. And Madam Megan, if you're listening, congratulations and I would like to welcome you to the family of God. Yung deeds mo, ito makinig po kayo mabuti, itong sabi ni Megan, yung deeds mo na magaganda sa ibang tao, hindi yun yung magdadala sa iyo sa langit. Ang galing. Tama. Uulitin ko yung sinabi ni Megan, yung deeds mo, o deeds means gawa, o yung gawa mo, o yung deeds mo, yung deeds mo na magaganda sa ibang tao, hindi yun yung magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit is yung you are humbled in His feet. I love that. Na alam mo na wala ka, you are nothing without Him. Ibig sabihin, without Jesus, you are lost.
no? Tama po yan. So now, that's what I believe na, Lord, hindi ko to kaya if I'm alone. Kasi wala ako eh. If wala ka. And He's proving it correctly. Megan said in an interview kay Ginoong Babaw. Julius Babaw actually. Okay? So, alam po ninyo, pag may mga ganito po tayong mga Christian vloggers like me, what are you waiting for? Come on, i-report po natin ang magbubuting ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay ni Megan. Gawa po tayo ng mga vlogs, maski maikli lang po. Okay? Ito po ay nagpapalakpakan ng mga angheles sa langit. Hindi Angeles Pampanga, ha? Angheles sa kalangitan. Nagpapalakpakan. Nako, ikaw ay mabibingi kung maririnig mo sa isang kaluluwa lang po yan, na si Ma'am Megan no, hindi na po Ma'am, Sister Megan Aguilar. At ang gusto ko po rito kay Sister Megan Aguilar, naiintindihan niya ang salvation. Mabuti pa nga po siya naiintindihan niya. It's not by works. Hindi sa mabubuting gawa natin. But, yung mabubuting gawa ba, ano ba ito? Ang mabubuting gawa po, ito po ay ang patunay na ligtas ka na. At hindi po ito yung sukatan. Oy, sabi na nga ni Megan, hindi po ito yung sukatan para ikaw ay maligtas. Maliwanag po yan. So, grabe. Alam mo, ang isang totoong born-again Christian, naniniwala po ko doon, bawat born-again Christian, kapag ka nakakarinig ng may naliligtas na kaluluwa, they can't help but shout. Shout to the Lord, thanking Jesus. Sapagkat alam natin, si Jesus, ang gumawa nga upang maligtas yung taong yan. Sabi ko nga po sa inyo, sa pag-uumpisa natin kanina, nag-umpisa po ang taon na to that talaga naman pong very bad tungkol sa babaeng ito na ating pong binablog ngayon na si Miss Megan Aguilar, sapagkat di po ba na to the point na lumapit siya kay Ginoong Senator Tulfo. Mabait po si Senator Tulfo, tinulungan po siya, but may mga circumstances na hindi po nag-turn out according dun sa minimithi ni Miss Megan, which alam naman po natin kaya hindi po nangyari yon dahil Jesus has a better plan for her. And now, thank you Jesus sa life ni Miss Megan. Sapagkat siya ay saved na po sa biyaya mo, Lord Jesus. Okay? So, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the love of Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.